Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. So ito ay general reading para sa month ng November. Para to sa lahat ng Taurus. I hope na makuha nyo yung energy. Okay, so kung bago ka dito sa aking channel Taurus, maraming salamat. Like, share, and subscribe guys. Huwag niyong kakalimutan. Okay. So, meron na ditong first 3 cards, Taurus. Nakikita natin na siguro yung iba sa inyo dyan, yung iba lang ha. Siguro marami kayong mga ilusyon, mga inner battles na kailangan labanan, or may mga inner battles kayo na hindi kayo aware na kailangan yung i-overcome. Okay? So, itong 8 of Swords na to is para siyang illusion of entrapment. So, parang may iba sa inyo dyan na pakiramdam nyo wala kayong choice, wala kayong option, wala kayong kulang sa confidence, parang ganun. Lalo na self-confidence. Medyo helpless yung pakiramdam, hopeless, parang ganun. Takot gumawa ng aksyon, takot akuin yung responsibility, parang nawawala ng pag-asa, parang gano'n. Yung iba lang, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, Taurus. Okay? Kasi this November, maraming mensahe, maraming messages, synchronicities, signals, signs from the universe, from your angels, guides, and the divine, na pwedeng makatulong sa'yo, na pwedeng maging source of strength mo para mawala yung mga worries, regrets, or mga negativity sa buhay mo. I-let go mo yung mga kinakatakutan mo, harapin mo yung katotohanan, harapin mo yung kung ano yung nangyayari sa ngayon, and huwag ka nang mag-dwell pa sa nakaraan or yung mga bagay-bagay na tapos na. Okay? Atong last card dito sa first deck na 10 of Pentacles ay maganda to kasi ngayong buwan ng November, financially secured ka or financially wala kang masyadong problema. Parang sinasabi sir dito ng barahan na mayroon kang mga unexpected or expected inflow ng financial na pwedeng magdala sa iyo ng security and then stability para sa iyo in the rest na related sa iyo or malapit sa iyo. May iba na posibleng may bagong trabaho or kasalukuyang ginagawa na kikita sila ng malaki, inheritance, retirement. So, yung iba sa inyo dyan, kung hindi kayo nasa ganitong sitwasyon, peaceful and content yung pakiramdam nyo. Okay? May contentment kayo and peaceful. Pero yung iba naman, kung dito yung energy mo, so yun yung sinasabi na hindi lahat resonated. Ito pwedeng makaresonate doon sa mga financially stable na Taurus, pero ito naman yung iba na maraming kinakatakutan. Okay? So, nakikita natin dito na may mga Taurus na masaya, kontento sa kung anong meron sila. Meron din na iba na parang nahihirapan silang intindihin kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Okay. Number 29, 11. So, ang manifestation or blessings na posibleng dumating sa iyo this November is yung mga battles, yung nga, inner battles, mga fears, mga worries, anxieties, na ganyan. Posibleng ma-overcome mo siya. So, magkakaroon ka siguro ng yon self-confidence or siguro clarity. So, kung mayroon kang mga inner battles na pinaglalaban or nilalabanan, sinasabi sa'yo dito ng barahan na huwag kang mag-alala kasi magiging maayos. Papabor sa'yo yung universe para bigyan kanya ng kapayapaan. Okay? Okay. 8, 9, 10, 11. So, 11 siya guys. So, manifestation. Ang nakikita ko, pwedeng nagmamanifest ka ng relationship or nagmamanifest ka ng isang partnership or collaboration, friendship, or kung ano pa man.
Okay, Taurus. First two cards natin is Five of Swords and King of Pentacles. Ito ay related doon sa mga Taurus na natatakot sila. Like dito sila. So, parang meron silang kinakatakutan, lalo na sa usaping pera. Yung iba natatakot mawala ng trabaho, yung iba mawala ng kliyente, ng negosyo, parang gano'n. Yung iba naman, natatakot na baka hindi na nila makuha yung financial gains na minamanifest nila. Pero, kung makikita mo dito, nandito yung Six of Wands, yung victory and success. So, ibig sabihin, wag na wag mong isusuko kung ano man tong pangarap mo sa buhay. Wag na wag mong i-give up kung ano man tong minamanifest mo sa ngayon or minamanifest mo pa noon. Okay? Kung may pinagdadaanan ka sa ngayon, pagdaanan mo lang, pero wag na wag mong isusuko kung ano man itong pangarap mo or goals mo sa buhay. Kasi meron ditong like promotion, salary increase, recognition, rewards, awards, travel, na pwedeng mangyari in the future. So, ngayon pa lang, sinasabi ng baraha, labanan mo yung tukso ng parang yung kulang ka sa self-confidence, yung takot. Labanan mo yung takot na nararamdaman mo. Labanan mo yung what if, yung overthinking na yan. Kasi maraming magagandang mangyayari sa'yo. So, focus ka dapat sa kung ano yung importante, priority sa ngayon. Okay? Nakikita natin dito na kailangan mo rin i-prioritize yung pag-iipon ng pera. Kailangan mong i-manage, bantayan mo yung pumapasok at lumalabas na money, material things, tangible things sa buhay mo. Okay? Ito din na Nine of Cups, sinasabi na merong occasion, merong celebration na posibleng darating na pinaghahandaan mo. So nakikita natin na isa yun sa dahilan kung bakit ka sobrang workaholic ngayon, kung bakit ka trabaho ng trabaho, kailangan mong makaipon para sa isang occasion. It's either, kasi meron ditong partnership, so pwedeng mayroong kasal, may manganganak, may buntis, may magpapatayo ng bahay, or kung ano pa man. So, emotionally, sinasabi na kailangan mong maging peaceful. Kailangan na hanapin mo yung peace sa kung ano yung ginagawa mo. Okay? Mag-iingat ka sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Dahil posibleng matrigger yung emotion mo. Pwedeng sila yung maging cause ng fears mo. So, yung takot mo. So, ingat ka sa mga ganyang klaseng tao. This month, kinakailangan mong maging sobrang patient. Kailangan mo yung pasensya. Kasi, mabilis kang magalit, mabilis kang maging sensitive. And yung Page of Wands, sinasabi sa'yo na kung gusto mo talagang maabot yung future mo or yung goals mo sa future, kailangan mo dito ng sobrang pasensya. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!